Kumusta po kayo? Amen. This I found out, even noon pa eh. We all know na kalooban ng Diyos na pagpalain ng kanyang mga anak. So many verses that says na gusto ni Lord na maging masagana ang kanyang mga anak. Hindi talaga natin pwedeng maalis yun eh. Minsan lamang nagkakaroon ng question tungkol sa prosperity kasi hindi nabibigyan ng diin ng purpose. Pero there's nothing wrong about prosperity. Sa totoo nga, mas maraming beses na binanggit ni Lord ang pera sa kanyang pagtuturo compared sa iba pang mga topics. So, inilalagay lang natin sa tamang perspective. Ang purpose ng prosperity is so that we will abound in good works. So that we will be used by God to expand God's kingdom. Because evangelism is costly. Discipleship is costly. At hindi lang yon to affirm the covenant that the Lord have done sa ating ancestors, sa forefathers, kay Abraham. So lahat na nangyayari o lahat na ginagawa ni Lord to prosper us is because may pangako ang Diyos kay Abraham. At tayo naman, napakonect sa Kanya. Are you there? So, kalooban ng Diyos na pagpalain ang Kanyang mga anak. Kumusta po kayo? Yeah. Mamaya may idadagdag tayo sa I am blessed na yan. Bakit may mga tao na sobrang blessed kahit hindi sila Christian o kahit hindi sila naniniwala kay God? Successful sa business, malakas ang katawan, kapag nagpa-blood chem, lahat ay okay. Ito namang si intercessor, nagpa-blood chem, lahat ay over. Bakit may ibang mga tao sobrang blessed kahit hindi sila naniniwala kay God? Masaya ang family, maraming opportunities. Ito namang mga faithful kay Lord, parang sunod-sunod yata ang problema. Kat. Ito po yan May mga blessings na nakatali sa principles. Tapos may mga faithful kay Lord, ang dami-dami nilang problema. Ito yan. May mga blessings na nakatali sa principles. Kahit anong relihiyon mo, at ginagawa mo ang principles ni God sa kasaganaan, sasagana ka. Kapag masipag ka, mas mataas ang chance na umunlad. Kapag mabait at marunong makisama, mas maraming connection. Ano kung marami ang connection? Most likely, mas maraming opportunities na available sa'yo. Kaya yung mga nag-golpe, marami din yung nagkakasundo sa mga business deals. Dumadami ang connection. Kapag ikaw ay nakadevelop ng ugaling conducive para maging blessed, katulad po yung ugali na you are not buying to impress. Marami ay bumibili to impress kapag nalabanan mo yon, that's a good character. Ugali na not spending beyond your means. Ugali na dinedelay mo ang iyong gratification. Yung isip bago bili. Meron kasing nagbibili, nabili, saka nag-iisip. Kapag ikay marunong mag-ipon at mag-invest, mas malaki ang chance mo na yumaman o mapagpala. Pero still, hindi pa rin sure na sasagana kasi marami pa rin factors na pwedeng humadlang sa pag-unlad. Now, meron din naman blessing
na binibigay si Lord sa lahat. Kindly say, sa lahat. Matthew 5:45. He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Ay talaga namang nilalabas ni Lord ang araw. Pinapasikat ito sa masama at sa mabuti. Nagpapaulan siya sa matuwid at sa hindi. Ang tawag sa blessing na ito ay common favor. Favor para sa lahat. Ibinibigay sa matuwid at sa hindi. Hindi nagdi-discriminate ang blessing ni God. Naniniwala ka man sa Kanya o hindi, tatanggap ka ng ulan. Sisikatan ka ng araw. Kaya kahit ang isang bansa ay hindi naniniwala kay Jesus, ay pwedeng sila pa ang may mina ng langis. Ang tawag doon, biyaya. Biyaya yun sa kanila. And Exodus 3:19 says, I will be gracious to whom I will be gracious. I will have compassion on whom I will have compassion. Gusto ng Diyos eh. So let's talk about favor. Kindly say favor. But, by the way, ang title na session ko sa inyo ay God wants to give us one day. Baka kasi nalilimutan na ninyo eh. Makikisabi nga, one day. So alam niyo ibig sabihin ng one day, ano? Mga matitinding blessing. Okay. What is favor? Blessings we did not earn. Blessings we are not entitled to. Blessings given by God's loving kindness and mercy. It is not earned through our efforts. Ang pinakamagandang example nitong favor or biyaya ay yung ating salvation. Tayo naligtas sa biyaya dahil sa pananampalataya. Okay? So favor is undeserved blessing. It is the grace of God. At may favor na ibinibigay sa lahat. Ang tawag ay common favor. Kindly say, common favor. Okay. Now, pero may blessings na para lang sa Christian. Para lang sa iyo. Psalms 5:12. Surely, Lord, you bless the righteous. Sino daw ang binibless? Ay, di ikaw yun, ano? Oh, by the way, righteousness is right standing with God. Tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang iyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas, at dahil doon nagkaroon ka ng right standing with God, ikaw ay matuwid, righteous ka. Holiness is different from righteousness. Ang holiness naman is because you are righteous, you want to live a life pleasing unto the Lord. Yung holiness mo, yan ay supposedly pa-improve yan, from glory to glory. Yung righteousness na tinanggap mo, yun na yun. Hindi na madadagdagan yun at hindi mababawasan yun. Bakit? Kasi bigay yun sa iyo. Noong ang Panginoong Hesus ay napako sa krus, ibinigay ng Panginoong Hesus ang katuwiran niya sa iyo. Kinuha naman ang kasalanan mo. You receive God's righteousness. At dahil righteous ka, aba naman, ay kikilos ka ayon sa iyong identity. Ika'y matuwid, ay di kikilos ka ng matuwid. Holiness yon. Now, itong babasahin kong verse sa inyo, hindi ko pa naituloy, ito ay blessing sa righteous. Blessing sa tumanggap sa Panginoong Hesus. Surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Kayo'y napapalibutan ng pabor ng Diyos. Ito'y pabor na ibinibigay sa matutuwid. Hindi ito yung favor na pinauulan sa righteous at sa unrighteous. Hindi ito para sa lahat. Ito'y para lang sa righteous. Wow! Sabihin mo, para lang sa akin. Ang tawag sa favor na ito ay favor na hindi pangkaraniwan o uncommon favor. Uncommon favor. Last Sunday,
Nakita niyo si Angela, no? Nasaan si Angela? Wala. Abay, mahirap mag-testify ang batang ito. Ay, okay. Ngayon, meron na naman kayong makikita. Bago na naman. Sige nga, iyan na. Ipakita na nga natin na Pastor Bon. Ako po si Rubilin Rivera. Ita-testify ko po yung aking naging application sa public school at kung ano yung mga ginawa niyang favors. Ang unang apply ko po talaga, junior high. Kasi feeling ko that time, yun po yung level ng kaya kong gawin when it comes to teaching. So, fast forward, nag-resign na po ako nun sa aking dating school. So, naghintay na lang po ako ng tawag. Tapos nagtatagal. Kasi ang sabi, uunahin daw po lahat munang i-hire yung mga senior high school bago nila tawagin yung mga nag-apply sa junior high. So, ang ginawa ko po noon, nagpasa ulit ako ng pertinent papers and then nag-intay na lang ako ng tawag for interview and demo. Then nabalitaan ko po, tapos na yung yung demo, tsaka interview, tapos hindi ako tinawag. So, finalo up ko po ulit siya. Tapos sabi ko sa akin sa DO, sige, ganito na lang. Yung points mo ng junior high school, ililipat po sa senior high school. So, biyaya po ng Lord, ako po ay nakasama sa qualified applicants for senior high school po na hindi ako dumadaan ng demo at saka po ng interview. At biyaya din po ng Lord, ako po ay tinawag sa isang school. Kaya lang, hindi po ako at peace dun po sa school na pagdadalhan sa akin. Humingi po ako ng advice kay Pastor Eric po that time. Sabi niya, anak, wag dyan. Doon ka sa lugar na kung saan mas magagawa mo yung purpose mo. Nagkaroon po ako ng peace. Di nag-intay pa rin po ako na ako ay matatawag sa senior high. Nag-start na po noon ang seminar. So, hindi pa rin ako tinatawag. Finaload ko po ulit yung aking apply. So, sabi po dun sa DO, ito yung listahan ng mga schools na kailangan pa ng teachers. Pumili ka ng school na gusto mo. So, ang nasa isip ko noon, dapat mas malapit na makakapag-invite ako. So, hinanap ko yung mga schools. Buti na lang, nakita ko ang palahanan. Tapos sabi ko dun sa staff, ito po, yung school. Sabi niya, o sige, ito yung number ng principal, tawagan mo. Pero hindi ko tinawagan, tinext ko lang. Tumawag ko yung principal. Magpasa ka na ng pertinent papers mo kinabukasan. So, sabi niyo po sa akin, qualified ka for teacher 2. So, sobrang saya ko na po noon na ako po ay maha-hired. Sinabi niya na qualified ka rin as teacher 3. Then, wala naman ng midweek service. Sakto po ang preaching po noon about uncommon favor. Tapos nagde-declare po si Pastor ito about favor. Sinasabi niya doon na you will experience favor. Even yung mga tao sa paligid mo will be amazed. Then paglabas ko po ng church, parang may something sa akin na kailangan ko siyang i-declare yung favor na gusto ko. So paglabas ko ng church, kahit na may doubt sa isip ko, pero hindi, kailangan ko siyang i-declare na kailangan ko siyang i-claim. Tapos sabi ko, Lord, sige po, picture 3 ako. Then, pagdating po ng Saturday, so yun na po, nakareceive po ako ng text sa aking principal. Then sabi niya, congratulations, you are hired as teacher 3. Hindi po talaga ako makapaniwala na pwede pala na bigyan ako ng ganung klase ng pabor ng Lord. Sa biyaya po ng Lord na ako po ay na-hired sa public school. Nang unang entry ko po ay teacher 3 po. So biyaya po ng Lord. To God be the glory to. Doon sa hindi alam, kung ikaw ay magti-teacher sa public school ha, laging teacher 1 muna. Kung magsisimula ka ng teacher 3, hindi pangkaraniwan yun. Hanggang ngayon nga may nakakausap ako, nag-aayos pa ng kanilang mga papers para lang tumaas to teacher 2, ganyan. Pero ikaw magsisimula ka teacher 3, uncommon favor yun. Siguro, Teacher Ruby, ang iyong feeling noon, you feel preferred, para bang, ang daming tao, tapos yung spotlight ay sa iyo gumanon, para bang, ganon kasi ang uncommon favor. Term pa lang, yun ang meaning, hindi pangkaraniwan. Yun ang ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Sino may gusto noon?
Sino may gusto ng uncommon favor? Okay, Lord, yung pong mga gusto, unahin po ninyo sila, yung pong mga sumagot. Yung naman pong di malaman kung anong tinatanong ko, I pray for the gift of understanding. Uncommon favor is demonstration of God's faithfulness and love towards His children. Kaya ang feeling, sigurado ko, ang feeling ni Teacher Ruby doon, she felt so loved. It is God's intervention sa ating sitwasyon na minsan naman talaga kailangan nating pakialaman tayo ng Diyos. Intervention sa ating sitwasyon leading to blessings, promotion, protection, success. Alam naman ninyong favor, yan, napakalawak. Meron mga tao kasi, hindi, pastor, okay na ako. Okay na. Pero ang kailangan niyang favor ay relationship. Kailangan niya ng favor sa relationship. So, maraming area ng buhay natin that we need uncommon favor. Are you there? Alam nyo, actually, maraming beses na tayong tumanggap ng favor. Noon lang una, hindi pa natin alam na favor yon. Ang tawag natin ay swerte. Ay, kaswerte ka. Yun ang una. O kaya naman yung iba, coincidence. Nagkataon, yan sila Pero naging Christian na tayo, nalaman natin ang salita ng Diyos, at nalaman natin all good and perfect gifts come from the Lord. Nalaman natin lahat ng mabubuting bagay ay galing sa Diyos. Kapag tumatanggap ka na ng favor, ano sinasabi mo? Praise God, di ba? Praise God. Kaya lang, hindi masyadong tumatatak sa isip mo ang mga favors ay dahil nakabracket ito sa common favor. Hanggang pangkaraniwan. Katulad ng ito lagi ko ito pinagpapasalamat parking or parking space. Kapag kayo ay nakapunta lalo na sa lugar na ginto ang parking space, talagang pag nakakita kayo, praise God, salamat kay Lord. Pero, tanggapin na natin, bihira nagpapatotoo, ako po ay tumanggap ng parking space kahapon. Bihira nagpapatotoo, kasi parang maliit O kaya, hindi siya uncommon favor. Hindi ito in the measure that we will call one day. At ngayon, by God's grace, before I say it, I want to remind you, every time the word is preached, God will make sure na mamamanifest yun because it is the truth. Okay? Kaya naman ngayon, muli tayong tatanggap ng uncommon favor. Ngayon, muli tayong tatanggap ng one day. Are you there? Napansin ko yung mga ayaw ng mga prosperity, ayaw ng mga one day blessing. Siguro mayaman na sila, no? Kaya siguro ayaw nila, no? Kaya usually, ang mga nagsasalita laban diyan, so they get what they want. Ang plak po ay nakaka-experience ng kung anong tinuturo sa kanila. Halimbawa, magturo ako dito 6 months ng holiness, tsak paglabas nyo diyan, kumikinang kayo. Don't touch me. I don't want to be defiled. Kasi kung ano ang salitang naririnig mo, iyon ang nagiging pagkain ng espiritu mo. At yun ang namamanifest sa'yo. No wonder, tinatawag kayo na mayayaman without you even knowing it. Kasi ang sabi ng mga tao, ang nasa JA1 Rosario daw na uma-attend ay mayayaman. Sabi naman natin, salamat dahil sabi sa Proverbs, life and death is in the power of our tongue. So sabihin pa ninyo ng sabihin, welcome. Okay lang yon. Kaya pag may narinig kayo, alam, mga napunta naman dyan mayayaman, ano sasabihin nyo? Amen. Siya, lalo nang nagalit sa inyo. Kat. First thing we should understand about one day is,
God wants to give it to us. God wants to give us things that we don't deserve. God wants to give us favor. Tanungin po niyo ko, bakit po ganon? Okay. Alam mo, ang biyaya, meron siyang certain characteristic eh. Halimbawa, si Roy, yan, nabanggit ko na, mamaya, tatawagin ko kayong buong family dito ha. Sama si Daisy. Halimbawa, si Roy ay akin siyang pinakain dito. Halimbawa lang ha. Yun naman iniisip ko pa, pero halimbawa lang. Tapos, pumunta ako ng Vienna. Pinakain din ako ni Roy. Ang pagkain niya doon, sausage, ano? Ang ginawa ni Roy sa akin ay bayad. Or, you did good to me, I'll do good to you. Okay. Pero pag ganito naman, halimbawa, a person came here and I gave that person everything. Pinakain ko, oh, ito pala, bagay sa yung t-shirt na ito. Oh, ito pala sapatos. Oh, isa nga pala ha. Ikaw nga pala huwag ka na magdahe, papahatid kita. Anong ginagawa ko sa kanya? Binibigyan ko siya ng biyaya. Kasi wala naman siyang ginawa sa akin eh. Sa transaction muna namin ni Roy, doon sa una, palagay nyo, sinong sumikat sa amin? Yung una ha, yung nilabas ko siya sa pinakamamahaling restaurant dito sa Rosario, dyan sa night market. Tapos, nilabas naman ako ni Roy sa Vienna. Sausage. Sinong sumikat sa amin? Hirap na hirap sumagot eh. Wala. Walang umangat sa amin. Pero doon sa another scenario, na ako lahat ang nagbigay. Wala siyang binibigay sa akin. Hindi siya karapat-dapat tumanggap. Sinong sumikat sa amin? Yun pong tumanggap, yan na nga baga sinasabi ko eh. Yan yung mindset na akin pinuputol eh, ano? Ang sumikat is the giver, because blessed is the one who give than the one who receive. Naaangat si nagbigay. Sa biyaya, laging si Lord ang naaangat. Sa biyaya, laging si Lord ang nag-glorify. Kaya gustong-gusto ni Lord maging mapagbiyaya. Gustong-gusto niya yun. Bakit? Gusto niyang i-set up lamang kung sino ang lamang sa atin. Kaya malimit nating marinig, you cannot outgive God. Bakit? Hindi papayag si Lord. Kasi siya ang mataas. So sa biyaya, bakit gustong bigyan ka ng pabor ni Lord? Kasi siya yung nag-glorify doon. Are you there? At eto pa, God wants to do much more for us than perhaps we even realize. Maaaring hindi mo lang alam kung gaano ka gusto ni Lord na gawan ka ng mas matindi pa, mas mabuti pa. Hindi mo naunawaan kung gaano ka-desire ni Lord na gawin yun sa'yo. So ano pong gagawin ko para matanggap ko yan? Excited po ako dyan. Pastor, ano pong gagawin ko? Una, ito yon. Ask for it. Ask for the uncommon favor. James 4 verse 2 says, you have not because you ask not. Wala nang sisimple pa din eh. Napakasimple. Napakaliwanag. Wala nang liliwanag pa din eh. Kaya ka wala kasi hindi ka humihingi. Humingi naman po ako eh. Ay tumigil ka. At saka siguro hindi ka nanampalataya. No? Pero ito, it should start there. Kailangan kang humingi. Isa sa mga hadlang kung bakit hindi tayo humingi o humingi ng malaki, isang akala natin hindi gustong ibigay. Kasi mine-measure mo si Lord ayon sa measurement mo. Mag-isip ka ng anong laki dito
Hindi yan malaki kay Lord. Sukat mo yan. Isa pa sa reason kaya ikaw ay hindi makahingi is dahil you feel na hindi mo deserve. Hindi ako makahingi ng malaki kasi ang feeling ko hindi naman kakaya naman. Hindi naman ako tuong, hindi naman ako sinbite ni Pastor Eric. Siguro si Pastor Eric pwedeng humingi siya ng malaki kasi invite niya. Ito ang aking point. Maliit man ang hingin mo, hindi mo pa rin deserve. Maliit man o malaki ang hingin mo kay Lord, hindi mo pa rin deserve, hindi ka pa rin karapat-dapat. So ang hingin mo na malaki. Bakit hindi mo rin naman deserve kahit maliit? Are you there? Kung ang reason mo, nahihiya po ako Ako nga po, hindi pa ako nakakapag-life group Ang dami ko pang hindi nagagawa, kakayaan namang humingi Pickleball lang ako ng pickleball. Kahit naman sabihin sa akin ni Pastor na makipagkaibigan ako sa totoo naman talaga namang gusto ko lang gumaling ako Eto yon. Lahat ng pagpapalang tinatanggap natin, hindi natin deserve. Kahit paanong gawin mo sa Panginoon na paglilingkod, kulang pa yon sa ginawa niya para sa'yo. Kaya whatever you do for Him, of course you will serve Him. Common, normal na response ng taong tumanggap ng pag-ibig galing sa Diyos ay paglingkuran ng Diyos. Kaya kung hindi ka naglilingkod sa Diyos, di ko malaman kung ano ang tinanggap mo sa Panginoon Normal na reaction yun. So, don't ever think na yung hinihingi mong yan ay hindi mo karapat-dapat tanggapin at dahil doon ay hindi ka nahihingi. No. Lahat talaga hindi karapat-dapat natin tanggapin. Pero, ibinigay na nga ng Diyos ang kaisa-isahan niyang anak. Ano pa naman ang hindi niya kayang ibigay? Ibig ko sabihin, hindi naman talaga tayo karapat-dapat tumanggap ng salvation at ng kaligtasan, pero binigay niya. At ang cost naman ay napaka-heavy o napaka-costly. Ano pa naman ang hindi niya kayang ibigay? So pagdating doon sa malalaking bagay na yon, alam mo, uncommon favor yon. May word namang sinabi si Lord na yan ay ibinibigay niya sa matuwid. May word naman. We are surrounded with God's favor like a shield. Gusto ni Lord paboran tayo. Gusto ni Lord bigyan tayo. At alsin mo sa isipan mo, hindi ka karapat-dapat tumanggap dahil ikaw ay hindi karapat-dapat tumanggap. Kaya hindi ka tatanggap. Binigyan ka nga ng salvation. You were chosen. Do you get me? So, you can ask God for things that you don't deserve. Period. Kaya naman, pinalalapit tayo ni Lord, hindi sa trono ng mga karapat-dapat. Hindi tayo pinalalapit ni Lord sa trono ng mga dapat tumanggap. Pinalalapit tayo ni Lord sa trono ng biyaya at habag. Okay, basahin natin ang verse na to. Hebrews 4:16. Sige nga, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Hindi niyo napansin? Ang binibigay ni Lord sa atin na help is in our time of need. Bakit? Kasi malimit sa mga lumalapit kay Lord na, Lord, biyaya, ay talagang mga in need. Wala na silang pwedeng dalhin kay Lord, kundi yung kanyang, Lord, biyaya na lang, biyaya. Ito'y naikwento ko na long time ago Long time ago. Hindi ko alam kung natatandaan pa ng iba. Ganito yon. Noong nasa small church pa, ako naman ni baguhang pastor. By the way, yang si Roy Corechea, yan ay kasama ko noong sa small church. Ano yan? Parang nakasama kita sa Lucena pa yan. We went there. Yan lang nag-abroad.
Pero kung hindi nag-abroad, hindi narito. Okay. Meron doong galing sa Amerika, umuwi, pero wala siyang kakayanang makabalik. Wala siyang pera, wala siyang ano. Tapos, di naman nyo kilala Hindi nyo kilala. Oo, talaga, hindi nyo kilala. Kaya sasabihin ko lang yung wala nakakakilala dito doon. Kasi ang tagal na noon kami, magkakasama kami sa prayer meeting. Nagpe-pray siya. Medyo ako gusto ko na siyang kausapin kasi nabalitaan ko, nangungutang sa church. Gusto kong sabihin, ba't di ka muna mag-work? Hindi po, babalik po sa Amerika. Oo nga, wala ka pa namang gastusin, wala ka pa namang mag-work ka muna. Gusto kong sabihin, huwag kang mangutang na mangutang. So madalit sabi, hindi ko pa naman nasasabi yun. Minsan kasi may gusto ko sabihin, hindi ko naman masabi. Magaling lang ako sa, ito talaga kakausapin ko, pero pag nandun na, hindi ko mo magawa. Yun ay noon. Pero ngayon, nagagawa ko na. Anyway, kami sabay na nagpe-pray. At heto, syempre, ako naglilingkod ako nagpe-pray ako. Narinig ko siyang nag-pray. At di yun na naman na hinihingi, na makabalik sa Amerika, wala siyang pera, ganyan. Sabi ko, pwede naman magtrabaho. Magtrabaho muna, yun ang nasa isip ko. Tapos may sinabi siya, Lord, biyaya, biyaya, biyaya. Siyempre ako, hindi ako nagsasabi ng biyaya. I deserve it Dilingkod ako Alam mo, siguro pagka 2 linggo, nakaalis, papuntang Amerika. Yun ay buhay na buhay sa akin, God. Iba ang dating kay God kapag ang humihingi sa Kanya ay talagang ang turing sa Kanya Lord, Ikaw na lamang ang aasahan ko, wala nang iba. Biyaya, biyaya, biyaya. Kaya nako, lahat na anak ng Diyos ay pwedeng tumanggap dahil may dahil ang nilalapitan ay trono ng biyaya, hindi trono ng karapat-dapat o trono ng mga masisipag o trono ng mga naglilingkod kasi dapat siyang tumanggap. Dahil ang nilalapitan natin ay trono ng biyaya, kailangan lumapit tayong mapagpakumbaba. Humble. Ang humble po ay hindi yung papasok ditong nakatungo kasi humble siya. Hindi yun ang humble. Ang humble ay tao na nire-recognize na lahat ng kanyang pangangailangan ay sa Diyos manggagaling. Ang humble ay tao na nire-recognize ang kanyang need sa biyaya at pabor ng Diyos. Yun ang humble. Ang hindi humble ay yung ang akala niya, ikaya niya ang buhay. Yun ang hindi humble. Hindi. Kayo namang mga nagbo-born again, kayo talagang mga mahihina kayo. Lagi kayong lapit ng lapit sa Diyos. Ba't hindi kayo tumulad sa akin? Ito'y dahil sa sipag at tiyaga. Kapag may tiyaga, then narinig ko sabi, pag-asa. Narinig niya, yung lagi binabagaw. So, basta may tiyaga, may pag-asa, may nilaga. Itong taong ito, hindi siya humble. Sa pananaw ng Diyos, hindi siya humble. Bakit? Hindi niya need si Lord. Alam mo ba kung paano pinapakita ang humility? The mere fact na kayo umaattend pag Sunday, nagpapakita ka na agad ng pagpapakumbaba kasi you know na kailangan mo ang Diyos, na hindi mo pwedeng ubusin ang 1 linggo na hindi kayo nakakasamba sa Panginoon.
nakasamahan ng kanyang mga anak. Ako naman po yung sumasamba sa bahay. Oo nga, pero iba pa rin ang naririnig ni Lord at natatanggap ni Lord kapag ang kanyang mga anak ay sama-samang sumasamba sa Kanya. Kaya kung umaattend ka dito, nagpapakita ka na agad ng humble heart. Di nyo napapansin ng mga parents? Gusto nila pagkakain sabay-sabay? Tanungin niyo ako, bakit po? May kakaibang joy na nakikita ang parents kapag nakita ang kanyang mga anak doon, nakaupo sabay-sabay. Sino may sabing baka maubusan ng pang-ulam? Alam ko, iniisip nyo ha? Masaya ang parents na nandun ang mga anak niya. Ganon din ang ating si Father God. Pag nakikita tayo, kasi, ewan ko sa inyo ha, dito iba kasi ang view ano? Pag sabay-sabay tayong nakataas ang kamay, nakatingala, sumasamba sa Panginoon, looks so nice, it looks so good. Isipin mo nararamdaman ng Panginoon pag magkasama ang kanyang mga anak at sumasamba. Are you there? Ang kailangan, kaya naman sabi ng 1 Peter 5 verse 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God so that at the proper time He may exalt you. Praise God. Oh, letter B, letter B. Kanina ask for it ano? Ang sunod, expect uncommon favor. Expect uncommon favor. Number 6, 22 and 23 says, then the Lord said to Moses, tell Aaron and his sons, this is how you are to bless the Israelites. Wow. Sabi ni Lord kay Moses, matindi to ha, talagang direkto ha, si Lord. Moses, sabihin mo kay Aaron, sino naman si Aaron? Si Aaron ang priest at that time. At sa lahi ni Aaron, lumalabas ang priest. Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, ito ang paraan kung papaano nila pagpapalain ng Israel. Matindi to. Talagang gusto ni Lord na eksakto, malinaw kung papaano pagpapalain ng Israel. Of course, dumuktong tayo sa pangako dahil kay Kristo. Kaya yung pangako sa Israel, naging pangako din sa atin. Si God mismo ang nagsabi kay Moses kung paano dapat basbasan o i-bless ni na Aaron ang mga anak niyang at ng mga anak niyang pare ang Israelites. Ibig sabihin, ito ang pagpapalang nais ng Diyos mapapunta sa atin. And let me continue. Number 6:24. May the Lord bless you and keep you. Parang malimit yung marinig yung bago tayo umuwi the Lord bless you and keep you. Sa benediction. Verse 25. May the Lord cause His face to shine upon you and be gracious to you. Alam mo, pwede nating hingin sa Diyos na hindi lang araw ang sisikat sa atin, kundi mukha niya. Ang mukha niya ang sisinag sa atin. May the Lord cause His face to shine upon you. Ano bang ibig sabihin noon? Ang ibig sabihin noon ay kay mapuno ng blessing. May His face shine upon you. Ito yung na-share ko na rin nung una Ang kapareho nito yung ama na nakaharap sa kanyang anak, sa kanyang baby, at nilalapit ang mukha, baby, 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 the face shining upon you. Ito'y kapareho din ng lolo o lola na ang mukha ay nakaharap sa apo. Oh, baby, baby, baby. Alam mo niyo ibig sabihin noon? Nung nakita ko ang aking apo, parang gusto kong ibili ng kotse. Parang gayon. Yun naman para lang ha. Yung gusto mo siyang pagpalain. May His face shine upon you. Yun po ang sinasabi ni Lord kay Moses na sabihin kay Aaron, Aaron, ito ang gusto kong pagpapalang ibabasbas mo sa mga Israelita na ang mukha ko ay haharap sa kanila na gusto kong maalaman nila na gusto ko silang pagpalain. May His face shine upon you. Ako na lang papalakpak. Ang ganda noon. Iyon ang gusto ni Lord. Kaya, you must expect blessing. Dahil nung una pa man, sinasabi ni Lord, ito ang gusto kong maging uri ng pagpapala. Kaya, yan ang bibigkasin mo. Aaron, yan ang bibigkasin mo sa Israelita. May His face shine upon you and be gracious to you.
Are you there? Kaya naman, pinapakita nito na gustong-gusto ng Diyos, gusto ng Diyos na hingin natin sa Kanya na maging mapagbiyaya siya sa atin. Kasi kalooban niya yon. Kaya yung kanina, as for uncommon favor, hinihingi mo na ang Diyos ay maging mapagbiyaya sa iyo. And now you're going to expect it kasi kalooban niya yon. Gusto rin niyang gawin yon. Kung ang Diyos mismo ang nag-utos kay Moses na sabihin kina Aaron na ito ang bigkasing pagpapala sa atin, yung maging mapagbiyaya ang Diyos sa atin, then expect na yun ang gagawin ni Lord. That God wants to give us one day. Are you there? Kaya ask and expect your one day. May kasundod pa to. Number 6:26. May the Lord lift up His countenance toward you and give you peace. Or shalom. Alam ba niyo yung shalom? Shalom means lacking nothing. Wala kang lack. Wala kang need. Lacking nothing. Kaya yung shalom, ibig sabihin, lahat ng area mo ay napunuan ng pagpapala ng Diyos. Lahat ng area. Health, relationship, and of course, spiritual area. Again, are you there? Minsan, may sinasabi sa akin ng aking apo, at sumasagot ako nang hindi nakatingin sa kanya. Siyempre, may ginagawa. Oo. Ang gagawin ng isa, hahawakan ng aking muka, ihaharap sa kanya. Ihaharap sa kanya. Ito ang ibig sabihin ni Lord. Lift up His countenance toward you. Si Lord, po-focus sa'yo. Po-focus. Alam mo kasi yung iba, may narinig ko lang doon sa hindi nagbabasa yata ng Biblia, hindi naman kilala ang Panginoon. Sabi, wag na kayong humingi sa Panginoon. Busy ang Panginoon sa dami ng binibigyan. Ibig sabihin no. Yun yung bilang ng buhok mo, bilang ni Lord. Before and after shower. Kaya God is interested in you personally. Ito ang ibig sabihin ng, may the Lord lift up His countenance towards you. Tumingin sa'yo. At ang mga taong tumatanggap ng uncommon favor, katulad ni Ruby, ang ramdam niya talaga, ay, nakatingin si Lord sa akin. Ganyan. Kaya Ruby, shalom. Lahat ng area ng buhay. Sabi nung isa, last Sunday pinakita si Angela, ngayon si Ruby, sana mapansin ako ni Pastor. Itong gawin mo, mag-testify ka. Wala ho Yun ang problema. Wala nga naman magsinungaling ka, lo. Okay. After this, tatanggap ka ng uncommon favor. Amen? So, meron ulit ako ipapakita sa inyong testimony. Ito naman si Abigail Del Rosario, taga Adelaide. Ako po si Abigail Del Rosario, isa po akong faithful servant dito sa JA1 Adelaide. Ako po'y nawalan ng isang trabaho noong February. And dito na po nagsimula yung journey ko of applying for jobs. Ako po ay na-interview sa isang kindergarten job. Pero 3 times po akong na-reject sa iba't ibang klaseng roles. And with this experience, ako po ay pinanghinaan ng loob. But at the same time, ako po ay nagtiwala sa Panginoon na ay bubuksan siyang bagong opportunity, bagong trabaho. And now po, ako po ay may part-time job. Pero, namumblema po ako kasi pabawas po ng pabawas yung shifts ko and naapektuhan po ang aking finances. Nag-try po uli ako mag-apply ng mga teaching jobs this month and grabe pong rumargas ang pagpapala ng interviews, job opportunities, ng mga kontrata, even po mga sideline ng tutoring ang dumadating po sa aking buhay. And despite that, pinanghahawakan ko po ang isang job opportunity sa isang Christian school. Ito po ay isang full-time job. During po the interview, nagsimula po kami with an opening prayer
tinanong po ang aking faith journey and tinanong po nila ako, would you mind to close this interview with a closing prayer? Sabi ko, yes, of course. Sabi ko, Lord, I thank you for this job opportunity. You know my heart's desire to be accepted at this job. However, Lord, let your will be done. I also prayed na si Lord na mismo ang pumili ng tamang tao para sa trabahong ito. We ended the interview with gladness. Umuwi po ako na masaya ang puso. Pero na-delay po yung result ng job interview na ito. Nahihirapan po ako kung tatanggapin ko po yung mga ibang job openings kesa po dito sa Christian job. And nung napanood ko po yung preaching na Ref Ito about the prosperity of His servants, sinabi po doon na panghawakan mo ang mga salita ng Lord, speak the word, and I had faith to specify what I needed. Lord, kailangan ko po ng stable job na may maraming sick leave, annual leave, na related po sa aking degree and calling. And praise God po, nung Thursday po, ako po ay natanggap as a full-time Early Learning Center educator sa biyaya po ng Panginoon. And now, magsisimula na po ako in August 3. Thank you po for listening and God bless everyone. So, punta tayo sa sunod. Kita mo naman siya ha, talaga namang siya ay nag-expect, nag-ask, nag-expect, at pupunta tayo sa sunod, believe it. Believe. Believe it, yeah. Hindi tayo pwedeng passive about uncommon favor. Huwag mong basta isipin na kung gusto ng Diyos gawin, hindi kanyang gagawin. No, mananampalataya ka. Kailangan nating manampalataya. Kailangan nating ilaban sa pananampalataya. Kapag medyo nangihina ka na, medyo, baka naman, hindi, ilaban mo. Are you there? At ang pananampalataya, it's never passive. Hindi yan yung nakaget ako nananampalataya. No, you are doing something according to your faith. Because we all know, without faith, it is impossible to please Him. We know that. Now, Pastor, hindi naman ako nagdududa. Minsan lang ay tinatamad ka ako manampalataya. Ang hindi kumikilos sa pananampalataya ay hindi nananampalataya, period. Hindi ka pwede mo sabihin ako'y tinatamad. Paano ko may ipakita ako'y nananampalataya? You act according to what you believe. Alam naman natin ang pananampalataya. Ikaw ay kumikilos as if naroon na. Are you there? Hindi ko na isa-isahin ang mga ginagawa natin noon kasi nakakatawa Kapag ang makikinig nito walang alam sa salita ng Diyos, tatawanan ka talaga Iba't iba ang paraan nila mai-release lamang ang pananampalataya. Katulad ko noon, wala akong kotse, ako'y nabili ng panglinis ng kotse. Pupunta ako sa SM, bibili ako doon sa, sa Blade ba yun? Yung mga accessories, bibili ako ng panlinis. Yun, pinanlinis sa kaldero ng aking asawa. Dahil wala pa naman ng kotse. May raos ko lang ang pananampalataya ko. May raos ko lang. Parang noon ikaw nagko-collect ng mga toys na kotse, Noon yun, Ngayon, tunay na. Ano ibig sabihin? May release lang. Lahat ng tinatanggap mo sa Diyos ay tinatanggap mo sa pananampalataya. Huwag tamarin. Ang pananampalataya ay kamay na umaabot at tumatanggap sa biyayang gustong ibigay ng Diyos. Kaya ang sinabi ni Jesus sa tumatanggap ng himala doon sa merong ketong na bumalik at nagpasalamat, be it unto you according to your faith. Napakamakapangyarihan ng salitang iyon. Be it unto you according to your faith. Mapa sa iyo ayon sa pananampalataya mo. Paano pag ang pananampalataya mo ay pananampalatayang tinatamad? Be it unto you according sa iyong pananampalatayang tinatamad. Be it unto you according sa pananampalataya mong like a wave tossed to and fro. Ibig sabihin, may pananampalatayang gano'n Minsan mataas, minsan ay mababa. No. Don't be passive.
Fight. Kumilos ka. Ayon sa pananampalataya mo. Ano pa noon ang... yun. Kami ni Melo din noon, nagdo-drawing kami ng bahay namin. Wala naman kaming bahay. Ang ginagawa namin Lego, magkaiba yung kanya, magkaibang akin. Ang sa akin ay sprawling, ang sa kanya ay merong second floor. Drawing kami ng drawing. Yun, di ang binigay ni Lord is sprawling na merong second floor. Things like that ga. Kasi, pag pinigilan mo yung childlike faith mong yan, paano manidevelop ang faith? Talagang ang faith ay childlike parang bata yan. Ang bata, pag yan naniniwala. Iyon ang hinihingi ni Lord sa atin. Kasi nung tayo lumaki, ang hirap na nating maniwala. Ang dami na nating mga questions sa likod. Ibigay nga ba ni Lord? Paano naman gagawin ni Lord? Ang dami na nating analysis. Samantalang gustong-gustong bigyan ka ni Lord ng uncommon favor. Are you there? Now, ano yung una? Ask. Padalwa. Expect. Patatlo. At punta tayo sa sunod. Confess it. Speak the favor. Speak it to yourself. Huwag kayong maghintay na merong iba pang magsasalita ng favor sa'yo. Ikaw na magsalita ng favor sa'yo. Dahil yung iba, baka nga hindi pa favor ang sabihin sa'yo Hindi mo yan kaya. Pag nag-expect ka na iba pa ang magde-declare sa iyo, baka walang mag-declare ikaw na. Ano pong gagawin ko, Pastor? Speak it out loud that you are favored. Alam mo ba na basta may favor ka galing sa Diyos, kasunod noon may favor ka rin galing sa tao? Kaya dinideclare ko lalo sa mga bata, you will receive favor from God and from man. Ibig sabihin noon, dadalhin ka ng Diyos sa tamang tao, sa tamang oras. Ibig sabihin noon, God will open doors for you. When you have favor, people like you. Hindi nila nalalaman, pero they just feel, ba't bangga ng loob ko sa taong yon? Favor yun. Kasi mahirap yon. Pwede kang gumaan ang loob mo sa akin. Hindi yun nasasabi Kapag may isang tao na magaan ng loob sa iyo, kinikilusan nyo ng Diyos na paboran ka. Sino may gusto noon? Yung bang darating ka, di ko ka malaman. Ba't pang gaan ng loob ko sa Kanya? Amen? Sa hirap naman nung paparating ka, yan na naman. Meron akong sasabihin sa inyo, yun po ay biyaya at pabor na ibinibigay ng Diyos. Sino may gusto doon? Yes. So sasabihin mo, I am favored. I have favor with God and with man. Okay. Sabihin mo ngayon. Ito malimit sabihin ni Melody. Ano kang malimit po sinasabi mo, Mama? Big blessing. Hindi siya maraming sinasabi. 2 words lang lagi. Big blessing. At titingin yun sa akin. Naghihintay yun ng amen ko. Pag hindi ako nag-amen, uulitin niya, Papa, big blessing. Amen. Mag-confess kayo kasi ano yung na-expect nyo? Laging ako magde-declare sa inyo. Tuwing Sunday lang yon. Paano pag holiness ang tinuturo ko? Magsisi ka. Naku, nasaan yung big blessing? Yun na yun. Repentance is a big blessing. Are you there? So, dapat ikaw magko-confess ka sa iyong sarili. At huwag kang tatamarin. Yun ang ibig sabihin ng faith na hindi passive. Sabihin mo, something good is going to happen to me today. Pastor, habang-haba naman tapos English pa pwede kang Tagalog. Sige.
may magandang bagay na mangyayari sa buhay ko ngayon. Isipin mo, pagkagising, yun agad na sinasabi mo. Ano? Anong ginagawa mo? You are not just expecting, you are believing, and you are nag-faith ka ng hindi passive. Ibig sabihin, active faith. Ulit, may magandang bagay na mangyayari sa akin ngayon. Alam mo ba kung bakit yan gustong-gustong ibigay ni Lord sa iyo? Tanungin niyo ako, bakit po? So that you will be gracious to others also. Tingnan mo, si Lord ay naiinis kapag yung biniyayaan niya hindi naging mapagbiyaya sa iba. Tingnan mo ha, pinatawad kita ng laki-laki tapos hindi mo papatawadin to. Yun pong mga tumanggap ng biyaya, mas mapagbiyaya sila. Yung pinatawad, mas forgiving sila. Sila po ay ang bilis nilang magpatawad. Kasi pinatawad eh. Kaya tayo pinagpapala ni Lord in a gracious way, yung bang biyaya lang talaga, kasi ina-expect ni Lord, kapag tumanggap tayo ng biyaya, magiging mapagbiyaya rin tayo sa iba. Bine-bless ka ni Lord para maging blessing ka. Huwag mo kakalimutan yon, ha? Blessing should not stop on you. Alam mo ba ang tubig pag tumigil sa'yo? Namamaho. Kailangan ng tubig umaagos. Huwag kang mag-alala, pag umaagos ang tubig, umaagos pa rin. May dumarating. Pag pinigilan mo yan, namamaho. Amuyin mo ang katawan. Hindi, wag. Kung ano-ano na nasasabi ko. Yun. Sabihin mo, something good is going to happen through me today. Ano ibig sabihin nun? May magandang bagay na magaganap sa pamamagitan ko ngayon. Yan. Ayaw ko talagang magturo. Sige, palapakan mo na si Lord. Ayaw ko talagang magturo ng prosperity na hindi ko babanggitin ang purpose nito. Prosperity by itself alone? Hindi. Prosperity for a purpose? Yes. Okay? Now, ilalaban natin ang ating pananampalataya. Are you there? Sabihin mo, I am favored. I am blessed. People love me. I receive favor from God and from man. I am seeing open doors. Mga pintong dati ay hindi bukas, ngayon ay bukas na. Now, kayo ko kumustahin ko. Alam ko naman ang sagot ninyo, pabuti ng pabuti, pais ng pais. Tapos sa kahuli-hulihan, ano sinasabi nyo? Bago nyo sabihin yung I am blessed, sabihin nyo I am favored. Then I am blessed. Okay? Kumusta kayo? Amen! Isipin mo kapag sinisimulan mo ang iyong araw ng ganan, ha? I am favored, I am blessed. Now pupunta tayo dito. Ang pinag-uusapan natin dito one day Ang pinag-uusapan natin dito uncommon favor. Now let me declare, at kayo naman ang mag-agree. Okay? I am declaring uncommon favor sa buhay mo. I am declaring one day sa buhay mo. Ikaw na nag-expect, naghihintay, humingi ng bagong trabaho, mas magandang trabaho, I declare, ito ay mapasayo ngayon. Ikaw na nag-declare, humihingi, nag-expect ng better relationships. Yung wala magkakameron, yung merong relasyon magiging maganda. I declare, uncommon favor, ito ay matatanggap mo ngayon. Kanino yon?
Ako ay nagdideklara, lahat ng mga narinig mong salita nung una na pumigil sa iyo upang ikaw ay umangat, iyon ay winawasak ko na. Lahat ng mga negatibong salita na binigkas laban sa iyo, ito'y winawalang bisa ako. At ngayon ako'y nagdideklara, ang pagpapala ng Diyos ay hindi lamang dumarating, ito'y umaagos sa iyo. Umaagos, umaagos, umaagos. Kanino yon? Ako ay nagdideklara na ikaw ay mahal na mahal ng mga anak mo. Ako ay nagdideklara na ikaw ay mahal na mahal ng asawa mo. Ako ay nagdideklara na ikaw ay mahal na mahal ng magulang mo. Ako ay nagdideklara ng pagpapala sa mga relasyon mo. Kanino yon? Kanino yon? Kanino yon? Ako ay nagdideklara na ikaw ay payaman ng payaman. Ako ay nagdideklara na ang iyong negosyo ay pinagpapala ni Lord. Ako ay nagdideklara ng bagong kontrata. Mas maganda kaysa dati. Ako ay nagdideklara na ikaw ay pinopromote. Kanino yon? Ako ay nagdideklara na ikaw ay tumataas, umaangat. Kanino yon? Ako ay nagdideklara na lahat kayo dito ay payaman ang payaman. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. His favor be upon you in 1,000 generations, in your family, in your children, in your children. Alam ba ninyo, non-common favor ang friendship. So many people, kahit yung mga bata, kahit yung mga nasa school, alam mo, ang need nila, friendship. Kaya minsan napapasama sa mga bad company kasi walang good company eh, walang good friends. So napipilitan na lang sila, sige na, barkada na lang tayo. Today, at ito'y gagawin agad natin. Today, you will receive friendship. At hindi ko nahihintayin yan bukas, Ngayon, may mga tatayo. Lalapit. Sa hindi niya kilala. Lalapit sa hindi kilala at kayo na yon. At bibigyan ko kayo ng panahon to receive favor of friendship. To receive favor of friendship. Kaya, merong mga aalis sa kanilang upuan, magmapasit-masit,
At tatargetin kayo, ha? Merong mga lalakad-lakad diyan. Akala mo naglalakad lang, pero may tinatarget na. At kapag ikaw ang tinarget, ibig sabihin noon, tumanggap ka ng uncommon favor, at kayo mag-usap nga ng mga 1 minute. upon you and 1,000 generations, your family, your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family, in your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, Let's worship. in the evening, and you're coming and you're going, and you're weeping and rejoicing. He is for you, He is for you. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations in your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He's for you, He's for you, He's for you, He's for you, He's
Again, I declare, iba na kayo kaysa dati. May nagsimulang wala pero matatapos kang sagana. Ako ay nagdideklara na ikaw ay pabuti ng pabuti. People will notice it. Ikaw ay favored, ikaw ay blessed. Ikaw ay pinagpala. Pinagpala ka ng higit. Halata yan, makikita yan, obvious yan. Ako ay nagdideklara na ikaw ay superbly blessed, abundantly blessed, so that you will abound in good works. Ako ay nagdideklara, oh, people will love you. People want to be with you because you will influence them para makilala ang Panginoong Jesus. Ako ay nagdideklara ng bukas na pintuan. Yes, may mga tao kang masyayaran. May mga taong bukas na at ikaw ang gagamitin para mag-share sa kanila. That is favor. Ako ay nagdideklara ng pamilyang buo, ng pamilyang nagmamahalan. Ako ay nagdideklara ng pamilyang pinagpala. Ako ay nagdideklara na kayo ay superbly blessed sa larangang iyan and people will know it. Nagdideklara ako ng restoration. Nagdideklara ako ng restoration. Kanino yon? Kanino yon? Now, God said, it is His will for us to have shalom. Shalom means lacking nothing. Pati sa katawan mo, you are prosperous. Pati sa katawan mo, ikaw ay pinagpala. Ako ay nagdideklara ng kagalingan. Ako ay nagdideklara ng kagalingan. Ako ay nagdideklara ng kagalingan. Sabi ng Panginoong Yesus, 2,000 years ago, binayaran na niya ang sakit karamdaman. Wala siyang in-specify na sakit karamdaman. It means lahat. Ginawa na yun ng Panginoon 2,000 years ago at hindi tayo manghihina sa pananampalataya. Ididiin natin kung ano ang ginawa ng Panginoong Yesus. Are you there? Sa mga nandito muna, merong parte ng katawan ka na kailangan ng healing. May parte ng katawan na kailangan ng touch ng Panginoon. Ikaw ang mag-touch sa katawan mo. At kung meron ka namang katabi na kaibigan mo, asawa mo, ano mo, i-touch mo ang katabi mo sa part ng katawan na nangangailangan ng healing, ng touch ng Panginoon. Again, that is favor. That is God looking at you. That is God, His face looking at you personally. That is God wanting to give you blessing and favor. That is the countenance of God. God wants to be gracious. God wants to give you peace and shalom. Now I declare, lahat na hawakan ng iyong kamay ay magaling na. Lahat na hawakan ng iyong kamay ay buo na. Lahat ng bukol tinutunaw ko. Lahat ng bukol tinutunaw ko in Jesus' name. At ikaw, cancer, matagal ka nang nang-intimidate. Matagal ka nang nang-intimidate. Ngayong araw na ito, dinideklara kong ikay talunan na. I am declaring healing sa may cancer. In Jesus' name. Healing sa may cancer. In Jesus' name. Because God wants to be gracious. Because God wants to give us favor. At yun ang naganap ngayon. I declare, lahat na nandito at nasa online, tumanggap ng himala ng Diyos. Kanino yon? Kanino yon? I declare, sunod-sunod na testimony. Kanino yon? Taas ang kamay. Lord, lahat ng mga kamay na ito, pagpalain mo para sila'y maging pagpapala sa iba. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen.